Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Natiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, 26 ng Enero, ay pagunita kina San Timoteo at San Tito, mga unang mga obispo ng ating simbahan. Ngayon ay Biyernes din, araw ng ating Panginoong Hesus Nazareno, at araw ng ating pasalamat sa ating Panginoon at pagdulog sa Kanyang mga panalangin mula sa atin sa mga kinakaalangin natin sa buhay. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon ninyo kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon may nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakampi natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo, na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating
Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi, sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lula Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang yun. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkulin tinanggap mo sa Diyos, nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpatutuo tungkol sa Panginoon o aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit saay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah.
ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalayan sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa ng bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, sopot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin mo na niyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Narito tayo ngayon sa Biyernes, araw ng ating Pong Hesus Nazareno. Ngunit ating ginugurita din ang dalawang mga obispo, pinakaunang obispo ng ating simbahan, si San Timoteo at si San Tito. At ang atin pong paksa o tema sa mga pagbasa, pagpapahayag. Sa English pa, witnessing. Pero sa salitang Hebreo, dahil mga Hebreo po, sina si San Tito, San Timoteo, San Pablo, ang salita pong pagpapahayag ay ed o lied. Pero dito sa ating mga pagbasa, dahil ginagamit na po ang salitang koinopo na Grigo, ang ginagamit po na salita, marturia. Siguro, familiar kayo dahil marturia, marter. Ang marter ay pagpapahayag, pagsasaksi. At ang mga pagpapahayag at pagsasaksi, ipinapahayag po, pinapakita ni San Pablo kay Timoteo sa kanyang pangalawang sulat kay Timoteo, Kapitulo 1, verso 1 hanggang 8. Sa versikulo 6, sinasabi ni San Pablo na dapat ay pag-alabin niya ang diwa
o ang Espiritu ng Diyos na sa kanyang loob. Kaya, tungkulin niya na maging masigasig sa pagtupad sa lahat ng tinanggap niya. Pero sa pagkasulat po dito sa palangsulat ni San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 6, ay sinasabi po niya na anasupirin to charisma to theo. Ang ibig sabihin dito, pag-alabin mo ang biyaya, charisma kasi biyaya ng Diyos. Lahat po tayo nakatanggap ng biyaya. Iba't iba po sa inyo ay nagnanais ng iba't iba pang mga kaloob o mga biyaya. Yung gustong makatanggap ng biyaya mula sa Diyos, pumalakpak nga. Ang lahat ng tumatanggap ng biyaya at lahat na nakatanggap na biyaya, lalo pang palakasin. Palakpakan uli ang pinaka mabuting Diyos na laging nagbigay sa atin ng biyaya. Pero, nakatanggap tayo ng biyaya. Nakatanggap tayo ng grasya. Nakatanggap tayo ng mga kaloob. Kailangan rin tayong magpahayag. Kaya nga sinasabi sa ating unang pagbasa, pag-alabin, magpahayag. At sa ating salmo, na ipahayag ang gawa ng Panginoong Diyos sa Salmo 95. Kaya ang pagpapahayag ay ginagawa ngayon ng 72 na mga disipulo na pinadala ng ating Panginoon upang manguna sa Kanya. At ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, verso 1 hanggang 9, mayroon po siyang turo ano ang gagawin nitong 72 na mga disipulo. Ang unang sinabi niya sa kanila, magdasal. Bakit po? Sagana ang anihin. Ibig sabihin, marami ang gustong makakita ng Diyos, ang daming gustong makakilala ang Diyos, ang daming gustong mahalin ng Diyos. Pero, hindi kilala ang Diyos. Kaya, anong gagawin nila? Idalangin na magpadala ng marami pa na mga disipulo. Pangalawa, dapat silang mag-ingat. Bakit po? Sinusugo sila na parang kordero sa gitna ng mga lobo o gitna ng mga asong gubat. Hindi naman ibig sabihin dito na ipain sila doon sa mga asong gubat. Ang ibig sabihin dito, pinapadala sila na kailangan silang mag-ingat sapagkat mayroong mga tao na magbigay ng pahamak sa kanila, yung mga hindi makatanggap ng kanilang mga sasabihin. Pangatlo, wala silang dalhin na kung anumang bagay. Supot man, panyapak, o kung anumang dalhin nila, wala. Ay ibig sabihin, maging simple ang kanilang buhay. So hindi lang na sila ay mag-ingat, simple na pamumuhay. At pang-apat, magpahayag sila ng kapayapaan. Kaya sinasabi nga, kung anong bahay ang papasukin ninyo, ipahayag. Yan na ang marturya. Ipahayag ang Irene. Irene, kapayapaan. Sa salitang Hebreo, shalom. Ang shalom, Irene, o kapayapaan, ito po'y kinakailangan ng tao. Tayo pong lahat ay kailangan ng mga tinatawag nating inner peace. Ang shalom, ang kapayapaan, ang Irene, ang peace. Peace of mind, peace of heart, at lahat ng kapayapaan na gusto natin sapagkat kung sa ganitong klaseng mundo na kung saan dito tayo, mula noon pa sa panahon ng ating Panginoon Hesus, sa panahon ng mga apostol, hanggang ngayon, magulo ang mundo. Kaya kailangan natin ang kapayapaan. Kailangan natin ang shalom. Kailangan natin ang peace, ang Irene. Ito po ang pagsasaksi, ang pagpapahayag o marturya na tayo maging instrumento ng pagdala ng kapayapaan. Hindi ba magpahanggang ngayon? O tingnan nyo sa Israel, gera pa rin ang Israel versus Hamas. Tingnan nyo sa Ukraine, gera. Halos iba't ibang bahagi ng mundo, magulo at may gera. Kailangan natin ang kapayapaan. At ang kasunod, sinasabi na kanila pong pagalingin ang may sakit.
Pagkatapos ng pahayag ng kapayapaan, pagalingin ang may sakit. Sapagkat ang tao, hindi nga magkakaroon ng kapayapaan dahil mayroong sakit. At yung mga hindi mamumuhay ng mapayapa, may sakit. At dahil sa kaguluhan, magkasakit ang tao sa puso. Magkasakit sa kung anumang mga sakit dahil sa gulo. Kaya kailangan ang kapayapaan. Pero ang mga nagkasakit na, kailangan ng pagalingin. Ito ang dala-dala ng 72 na mga disipulo. At hindi lang ito mga disipulo. Ito ngayon ay panawagan sa atin. Kayo, ako, tayong lahat ay magdala ng kapayapaan sa ating kapwa-tao. Paano po tayo magdala? Una, ang pagpakilala na mayroong Diyos ng kapayapaan na umibig, nagmahal ng tunay sa lahat ng tao, kahit sino man na tao. Pangalawa, natanggapin natin at maluwag tayong tatanggap sa ating kapwa-tao na wala tayong tinitingnan na mga mali o bias o pagtingin na mali sa kapwa, bagkus pagtanggap. Dahil parehas tayo na tao, kawangis at larawan ng Diyos. Pangatlo, na tayo ay magkaisa sa pagtayo ng sambayanan na mapayapa at lahat tayo magtutulungan para sa kapayapaan, hindi sa gulo. At panghuli, na ang mga kapatid nating nangangailangan na hindi pa gaanong namumuhay ng matuwid o di kaya may pagkulang sa buhay, tulungan natin. Ito yung pagbuklod ng kapayapaan. Ito yung ating martorya. Ito yung aid. Ito yung pagpahayag natin na kinakailangan natin. Sapagkat mayroong Diyos ng pag-ibig. At kapag ang pag-ibig ay tumimo sa ating mga puso, lahat tayo'y maging instrumento para sa kapayapaan ng mundo, para sa kapayapaan ng ating bayan, para sa kapayapaan ng bawat tahanan, para sa kapayapaan ng mga puso sa bawat tao. Gusto natin na ang Diyos ay siyang maghahari ng ating mga puso. Yung gusto na kayo na maghahari ang Panginoon sa ating mga puso, pumalakpak nga na gusto natin ang Panginoon na siya maghahari sa ating mga puso, at dahil gusto natin na siya maghahari, ang kapayapaan ng siyang maghahari din sa atin upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay, at sa wakas ang kanyang kaharian ng kapayapaan ay sumasa atin at madama natin dahil sa pag-ibig, dahil sa kapayapaan na ating isinasabuhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Isus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na panampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Atin pong itutugon, mahal na pong Isus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan.
Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana, ngayong kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito. Ay magunita si kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at si katutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Timoteo at San Tito ay pinarangalan sa pamuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mapalaing kanilang iniokol kaisa ng samayong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na bumubuo ang langit at lupa, na kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlayan may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ni San Timoteo at San Tito at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw
araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Galing namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko.
Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamalay na darama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mabuhay ng mapayapa, inayo sa lahat ng masama, kaawaan mo po kami, umaasa. Gabayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ng iyong pagmamalay na darama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Perte Cardinal Advinculac, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo po na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang
sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro nila ay magawa naming ganapin sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o banal na misa kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nakross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga nangailangan at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod at lahat ng mga narito at naugnay sa atin. Nawa ang Panginoong Diyos ay magbuhos sa inyo ng biyaya. Tayo ay tinatawag na magsasaksi o magpapahayag sa Diyos. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, at Diyos na kinakailangang mabuklod tayo na Kanyang tunay na bayan. Naway isabuhay natin ang pagiging instrumento ng kapayapaan at isabuhay natin ang buhay na may pag-ibig sa ating mga tahanan at sa iba pang puok upang maipakalala sa iba na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mahal rin. na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin, kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sa binyag, na ikaw ay iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin natin ang Diyos. ating poong Jesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.